Kalat ngayon sa internet ang video ng pagpaparusa ng isang guro sa isa niyang estudyante na ganap po yan sa Palawan. Pinalakad ng nakaluhod at pinahalik sa lupang estudyante. Mismo ang Department of Education o DepEd ang nagsabing hindi sila sang-ayon sa ginawa na yan ng guro. Panurin po natin ang pagtutok na ito ni PR Kangel. Nakatakip ang mukha at naglalakad ng paluhod ang lalaki sa videong ito na kumakalat ngayon sa internet. Sa impormasyong nakapost sa YouTube video na ito, ang lalaki ay isa raw fourth-year high school student sa Rojas National Comprehensive High School sa Rojas, Palawan. Pinalakad daw siya ng paluhod at pinahalik sa lupa bilang parusa ng kanyang guro. Pinalo raw niya kasi ang guro matapos siyang pahiyain habang nasa CAT training. Kwento ng nag-upload ng video, Barangay Tanod ito, na gusto sanang umawat sa ginagawang pagpaparusa sa bata. Pero di raw niya naawat sa hiling di umano ng bata na tapusin na lang daw ang pinapagawa sa kanya ng guro. Kanina iniutos na ng Department of Education ang pagsasagawa ng masusing investigasyon rito. Ayon sa principal ng Rojas National Comprehensive High School kung saan nag-aaral ang naturang lalaki, kapwa nakapagbigay na ng salaysay ang guro at estudyante. Ang sabi niya, ginawa niya ito para daw po matapos yung kanyang problema at para hindi na daw po siya akusahan ni sir. Kasi sabi din po ng father, ayaw niya mabilanggo ang kanyang anak. Ang sabi niya dito, ano ito? Wala po doon si Sir na yun po ay sa pangyayaring yun sa kalsada sa aking ginawa. Kung tatanong mo kung ano yung parusa para dito, ang pinakagrabe rito ay dismissal at saka forfeiture ng benefits. Tapos meron pang disqualification sa pagpasok sa anumang trabaho sa gobyerno. Nakausap ng GMA News ang ina ng lalaking nasa video pero tumanggi muna itong magbigay ng pahayag. Di pa raw niya nakakausap ang kanyang anak at asawa tungkol sa nangyari. Paglilinaw naman ng DepEd kahit parang kasi totoong sinaktan ng estudyante ang guro, di pa rin ito sapat na dahilan para parusahan siya ng ganito. Paalala naman ng DepEd sa mga guro hindi nadadaan sa malulupit na parusa ang tamang pagdidisiplina sa mga estudyante. Ang pinakamahusay na paraan upang madisiplina yung bata ay magbigay ka ng mga ehemplo, mga positive na na inputs doon sa bata. Ang pagpaparusa kasi, lalo na yung physical punishment, ay hindi magdudulot ng ating inaatim na matuto yung bata. PR Kangel, nakatutok 24 oras. Meron pong desidido mag-aay ng reklamong paglabag sa tinatawag na ethics at yan po ay laban kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Ang magre-reklamo ay ang negosyanteng pinalabas ni Senadora Santiago sa isang pagdinig ng Commission on Appointments noong nakaraang buwan ng Mayo. Magugunitang nag-init ang ulo ng Senadora nang hindi makapagpakita ng ebidensya itong si Ginoong Wong sa paratang niyang sangkot umano sa tinatawag na syndicated estafa si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Please, get this oppositor out of the premises. May I say one word? No. Ayon kay Wong, hanggang ngayon iniinda pa rin niya ang labis na kahihiyan at insultong inabot niya sa pagtataray ng senadora. Kaya sasampahan daw niya yon ng reklamo. Wala pang reaksyon tungkol naman dyan si Senadora Santiago. Kailan bibigay sila administrative sanction di ba? Hindi basta-basta. No, ay kahit senator siya, di ba? Kailang respect ibang tao. Sabi niya, gawing pastos daw, ay tutusin siya ng pastos Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Nananawagan po ako sa inyo na sana tulungan niyo naman ako. Sana naman po ihipuin ni Lord yung mga puso niyo. Noong nakaraang buwan ng Mayo, natunghayan po natin ang panawagan ni Eileen Salazar na naparalisa dahil sa isang aksidente. Sumulat noon si Eileen sa GMA Kapuso Foundation para idulog ang kanyang kalagayan. Matapos ang 15 taong paghihirap, nabigyan ng lakas ng loob at bagong pag-asa si Eileen para labanan ang kanyang karamdaman. Naparalisa ang katawan at hindi na nakapagpatuloy sa kolehiyo.
Nang aksidenteng mahulog si Eileen sa tinatawirang lubid sa isang school field trip activity. Kasabay ng pagkaparalisa ng kanyang mga paa at binti, naparalisa rin ang kanyang pangarap na maging isang teacher. Bukod sa pagiging maliit at hirap sa paglalakad, hindi rin niya maigalaw ng maayos ang kaliwang bahagi ng katawan. Taliwa sa kanyang hitsura, si Eileen ay 33 taong gulang na. Ipinasuri natin si Eileen kay Dr. Mario Ver. At dito, nakilala namin si Kathy Mandapat, isa ring pasyente na dating naparalisa dahil din sa spinal cord injury. Naantig siya sa kalagayan ni Eileen. I could feel what she was feeling, the depression, the lack of not being able to fulfill a dream. Like I said, I've been through all that. Pinagkalooban niya ng neck brace si Eileen, kalakip ang isang mahigpit na yakap. Bagamat ipinanganak at namalagi na sa Guam, bukas sa mga palad ni Kathy na makatulong sa mga kababayang kapos sa buhay. Nagsadya rin sa GMA Kapuso Foundation si Kathy at mga kaanak na handa ring tumulong kay Eileen. You can go shopping and spend $20. How about putting a little of that aside and donate it to somebody? It was a blessing from God for me to meet her, to meet you, to know that a foundation like GMA Kapuso would actually go out of their way. Hindi lang niya in-offer yung kamay niya. Feeling ko, pati sarili niya. Dahil sa kanya, talagang naramdaman ko na God loves me so much din. Sumailalim sa laboratory procedure si Eileen. Kailangan niyang maoperahan para maiwasan ang tuluyang pagkasira ng kanyang spinal cord. Itong dalawang buto na ito, yan, yung C1 vertebra at saka itong C2, kinakailangang magdikit na, wag nang gumalaw. Pag hindi natin ginawa yun, yung function mo, nasabi mo nga, pa-deteriorate ka ng pa-deteriorate, lalong mawawala. Hindi na lang yung paglakad mo, pati pagdumi mo. Sa tulong ni Kathy, ng mga doktor at mga tao nagmamalasakit kay Eileen, ang dating luha ng kalungkutan napalitan ng mga luha ng pag-asa. Malaking halaga pa po ang kakailanganin para sa kanyang operasyon. Ang inyong pong tulong ay tulay para kay Eileen tungo sa mas masiglang buhay. Maraming salamat po kay Dr. Willo Toledo at Dr. Mario Ver na siyang nag-aalaga kay Eileen. Para po naman sa inyong mga donations, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account. Maaari rin po kayo mag-logon sa www.kapusofoundation.com. Up next, Pinoy Harry Potter fans excited nang mapapanood ang final installment ng pelikula. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras.